Good day, brothers and sisters in Christ. Nandito naman po tayo para tayo ay maghatid ng mga salita ng ating Panginoon ayon sa Biblia. Ang ating pong Biblia ang gagamitin ang King James Version. Babasahin po namin ito katulad sa dati, babasahin sa English, then followed by Tagalog. Sis, pakibasa ang Revelation chapter 13 verse 5. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan. At binigyan siya ng kapamalaan upang magpatuloy na 42 buwan. Mga kapatid, ito ang sinasabi rito. Sino yung binigyan siya ng isang bibig? Ito po yung darating na false Christ. Ha? Yung false Christ po na darating, siya po ang linarawan ng Biblia na maghahatid sa atin sa kapahamakan. Next. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, and his tabernacle, and them that dwell in heaven. At binuka niya ang kanyang bibig sa mga kapusungan laban sa Diyos upang pusungin ang kanyang pangalan at ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa langit. Ito po yun. Ang dating po ng false Christ, isa po yung taong katulad din natin, kaya lang under the influence of Satan o Lucifer. Ha? Yan po ang nagdadala sa kanya. So, next. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations. At pinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal. Ang mga banal po rito ay ang mga Kristiyano o tayong mananampalataya kay Kristo. At pagtagumpayan sila at binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Kita mo? Makikita po natin mga kapatid na sadyang binigyan ng kapamalaan ng Panginoon itong darating na false Christ o kaya under the influence of Satan na sinasabi niya na makibaka sa mga banal. Ang mga banal tayo mga mananampalataya kay Kristo. At ayon sabi niya na pagtagumpayan tayo at binigyan siya ng kapamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Nakita mo na. Kahit saan mang lugar po tayo, kahit anong sa bansa, kahit anong salita po, lahat po ay susunod. Next po. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Bakit po ganito ang nakasulat? Ang ibig sabihin po, kaya po yung darating sa atin na false Christ na darating, wag po tayong maniniwala kasi sa ngayon po kung tayo ay ang mga pangalan natin nandun pa sa Book of Life. Ha? Sinasabi rito, pag ang allegiance mo ay nandun sa false Christ na darating, ha? Ibig sabihin, pumayag ka at naniwala kang siya ang Panginoong Hesus, disgrasya na po kasi ang sinasabi rito. At ang lahat ng nangananahan sa lupa, kita mo lahat, ay magsisisamba sa Kanya, na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero. The Book of Life po ito, na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Nakita mo yan? Parang isang kisap mata mawawala po yung ating mga pangalan na nakasulat sa Book of Life. Kaya po ito ay seryoso. Huwag po tayong magpilosopiya tungkol dito kasi ang kaluluwa natin, kung yung buhay natin, flesh and blood, itong ating sa ngayon na pangangatawan,
ay hindi po ito ang tunay na mangyayari sa atin kasi yung ating kaluluwa, siya nga bang buhay na parurusan ayon sa nakasulat dito ha. Okay, next. If any man have an ear, let him hear. Kaya sinasabi na Biblia, ito, sabi sa Tagalog, kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Kita mo yan. Kaya po sana, tayo pong mga nakikinig, dapat po alisin po natin yung ating mga pagkapilosopo. Dahil pag tayo po, ang reality, pag tayo po ay namatay na, kisap mata din, alam natin kung saan tayo pupunta. Wala na pong sabihin natin, sikat-sikat ka rito, igasin ka rito. Pagdating mo doon, wala na akong stigasin doon. Dahil wala na akong kapasidad para umatras pa. Kaya mag-isip-isip po tayo, mga kapatid. Mga kapatid, ito po ang mangyayari. Tingnan po itong susunod pong kabanata. So ating babasahin. Dito pa rin ito sa Revelation 13, verse 50 naman po ngayon. Says, pakibasa mo. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Tingnan po natin mga kapatid. Ito po ang reality, kaya sinasabi natin kanina, binigyan siya ng kapamalaan ng Panginoon na gawin talaga yung mga mangyayari. Ngayon, sinasabi niya naman dito, 'di ba? Na siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Ibig sabihin po, yung false Christ na darating, ayan po sinasabing, sa ibang passage ng Biblia sinasabing, the lying wonders. Gagawa talaga siya ng mga kasinungaling mga bagay na mangyayari. Katulad nito, makapagbibigay siya ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Ang hayop po ritong larawan, kundi larawan po yan ng false Christ. Kaya sinasabi pong beast. O kaya sa Tagalog, ang sinasabing beast ay hayop. Ang ibig pong sabihin yun, hindi talaga makatao ang kanyang ugali. Makahayop talaga yung sinasabing linalarawan ng Biblia, makahayop o beast. At siya po ay, sinasabi niya, larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Tingnan mo po, ito po ang reality mangyayari sa ating mga tunay na mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi pag dumating po yung false Christ, tatanggalin po talaga nila ang pangalan ng Panginoong Hesus na ating inaantay kasi siya na raw yung Panginoong Hesus. Kaya wag po tayong maniniwala diyan. Alin po itong larawan ng hayop dahil siya ang magpapagawa ng kanyang imahin. Nakikita mo po natin yung pong mga santo-santa po yan, magiging obsolete ho yan. Pagdating itong tao po na itong false Christ darating, wala na kundi makikita ho ninyo, magpapagawa po siya o igagawa siya ng mga tao na niwala sa kanya ng isang imahin. At makikita po natin ang pagkakaiba ng imahin na yan dahil mangungusap po yan. Gagalaw at mangungusap po yan. Kaya sabihin sa Biblia, talagang is a big deception. Lahat talaga makukuha niya. Ito mo magsasalita yung isang images na ganyan. Pero ang reality po niyan, yun po ay robot kasi po, ang mindset po noon, ang setup po ng kanyang pag-iisip ay AI o kaya artificial intelligence ko. Ayan po, nakaprogram na po. Ayan po ang mga gagawin ni Satanas na panluluko sa atin. Those are the sinasabing the lying wonders. Kaya wag po tayong paisa. Kaya lang po, ang malungkot dito kasi kung hindi tayo sasamba roon, sinasabi yun, at ipapapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Totoo po mangyayari ito. Magkakaroon po ng persecution o pagpapatay sa mga mananampalataya. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa ibang passage ng Biblia, huwag kayong matakot dahil sinasabi kahit konti pa lang nagilit ng patalim dito sa ating liig, ay ang ating kaluluwa dyan hinagaw na ng Panginoong Hesus. Kaya hindi na po natin mararamdaman.
Okay. Next. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Ito na po dito ang sabi po dito, at ang lahat maliliit at malalaki. Ang sinasabing maliliit at malalaki po rito ay yung sinasabing pobre, malalaki yung mga mayayaman at may pera. At mayayaman at mga dukha. O yan. Mga dukha, walang mga pera. At ang mga laya, yung mga laya na free. Sabihin laya nito, yung mga walang mga napananampalataya, siya libre. Ay sinasabi at ang mga laya. At ang mga alipin, mga slaves kung mayroon man, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Tingnan mo yan. Pag binasa po natin ito, diretso, at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha. At ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ngayon na po yan. Kasi yung false Christ, patotoo na ang mga tao is a testing ground. Pag dumating ho yan, titingnan niya po kung sino yung talagang susunod sa kanya, saka hindi. Ba? Ayan na po yan. Kaya yung mga ayaw sumunod po sa kanya, ayaw siyang kilalanin na si Christ, dahil talagang false Christ naman talaga siya, ang ganti naman niya ay papapatay. Ayan sinasabi po rito. Next. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. At nang huwag makabili o makapagbibili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Tingnan mo po mga kapatid. Ito po ang reality ng mangyayari sa atin very soon. Ito po ay introduce na talaga ng mundo. Yung sinasabi po natin na sinasabi po ng Biblia na in the last days magkakaroon tayo ng isang gobyerno at isang relihiyon. Ito na po, sa isang gobyerno at isang relihiyon, ang false Christ po, yan ang siya ang magpapatakbo. Diba? At ito, para malaman po, kung ayaw mong magpatanda, pero ito naman gigipitin naman lahat ng tao at nang huwag makabili o makapagbibili ang sino man kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Tignan mo yan mga kapatid. Sabihin, hindi na po tayo makakabili ng kahit ano pa any transaction from the government o in private institution, hindi na po tayo makapagkakaroon ng transaction na wala tayong mga tanda. Kasi that time po, para malaman ninyo, wala na po tayong pera. Kaya nga, yung sinasabing cashless, akala mo is a modern technology. No. Papunta ho talaga tayo doon na para mag-succeed talaga yung false Christ na tayo lahat ay malagyan niya ng tanda. Ayan po ang madugo dyan. Tapos next. He is wisdom. Let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ito po mga kapatid ang 666. Yan po. At po yung microchips, ano po sa palagay ninyo? Sa technology po natin, ay tiyak po na talagang modern technology na gagawin ng false Christ na yan. Malakas po ang bulong-bulungan na malamang ay microchips ang ilalagay sa kamay. Yan pong microchip, ang sistema po niyan, pag yan po nakalagay, na kung saan man sa kamay o sa noo. Kaya sabi ito, noo. O kaya sa kamay. Ang ibig po sabihin niyan, kaya mahirap po na once na tayo tumanggap, sinasabi sa ibang passage ng Biblia, hindi na tayo makukuha ng Panginoong Hesus. Kasi ganito po yun.
sa kamay, alam po natin ang lahat ng tinatanggap ng ating kamay, alam natin. Diba? Ibig sabihin yan, talagang ginusto mo. Sa noo naman sa forehead, pinag-isipan mo talaga pong maigi na yan ay talagang gusto mo. Ayan ang magiging problema po natin dyan. Kaya mag-isip-isip po tayo dito sa nakasulat. Next. Punta naman po natin mga kapatid ang Revelation chapter 14 verse 9. Sis, pakibasa. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. Sa Tagalog, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sinuman ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Kita mo nga kapatid, oh. Ha? Ano raw mangyayari dyan? Next. Sis, The basa. same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Tingnan mo mga kapatid. Ito po ang mga consequences o sadyang mangyayari sa mga taong tumanggap ng tanda. Nag-worship sa beast at tumanggap ng mga tanda. Tingnan mo, no? Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ano yung alak na yan? Pasakit po yon na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. The wrath of God po ito. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Tingnan mo nga kapatid yan. Kaya napakahirap po na sabihin natin, salita lang yan. Ay, ang Biblia po hindi nagsisinungaling. Ito po ay mga salita ng Panginoon natin na kung ating susundin, kaya ito po ay babala sa atin lahat na kung tayo susunod, hindi mangyayari sa atin itong ganito. Akala mo pag namatay ang tao, okay. No. Ang buhay natin, mapupuksa lang itong ating katawan na ito, pero yung spirit being natin is complete appearances. Makikita natin may katawan na katulad din ito. Kaya yung sinasabi ng Biblia, yung 5 senses, yung pangdama natin is still with you when you die. Kaya malalaman mo lahat ng pasakit, mararamdaman mo. Kaya napakahirap. And then says, next. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Tingnan nyo mga kapatid, at ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman. Ang ibig sabihin nito, walang hangganan ang pahirap at sila'y walang kapahingan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip talaga tayo. Huwag nating gawing sabihin natin, ano lang yan, baka yan ay gawa-gawa lang. No. Ang Biblia po ay mga salita ng Panginoon po yon. Kung sa ating mga tao lang na kapasidad ng kaisipan ng tao, hindi po maisusulat ang kahiwagaan ng Biblia. At kung tayo naman po ay dapat magbasa ng Biblia, piliin natin ang tunay na Biblia para hindi tayo maloko. Ano po yun? Hanapin po natin ang King James Version. Yan po ang original. Yung original po yan. Para hindi tayo maloko. Tingnan naman po natin kung ano ang mga tatak naman ng Panginoon. Sealed from our Creator. Kanina, pagtatatak mula doon sa kay Paul Christ.
Ano naman ang mga tatak na nasa Panginoon? Diba? Basahin po natin ang Ephesians chapter 1 verse 13. Sis, pakibasa. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Na sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ibanghilyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisi, sampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tingnan mo nga kapatid, ha? Ito po yung the seal of God. Ha? Hindi na natin nalalaman na kung tayo ay talagang nasa Panginoong Hesus, isang Diyos lang po ang ating sinasamba. Ito po, nasa Kanya ang tayo, nasa atin, kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ibanghilyo na iyong kaligtasan, ibig sabihin the gospel of Christ. Dapat basahin natin na ang Biblia. Nasa Kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Tingnan mo mga kapatid. Okay, next. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ibanghilyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, at gayon din sa Grigo. Tingnan mo mga kapatid. Ibig sabihin, ang kaligtasang sinasabi rito sa Ibanghilyo o yung sinasabi is a gospel of Christ sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pag nag-aral po tayo ng Biblia, nagbasa tayo ng Biblia, at naniniwala po tayo sa Panginoong Hesus na tayo ikaliligtas ang bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gayon din naman sa Grigo. Ha? Mga Grigo, kaya sinasabi ng Grigo, mga Gentiles o mga Hintil po yun. Hangudyo yung taga-Israel. Ha? O kaya sinasabing the people of God, yung mga taga-Israel. Yung mga Grigo means tayo ay mga Gentiles. Kasama na tayo dyan sa mga Gentiles. Ha? Ibig sabihin yung mga hindi Hudyo. Punta naman po natin ang John chapter 14, verse 26. Sis, pakibasa. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Datapot ang mag-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Tingnan mga kapatid. Kaya yung Espiritu Santo o kaya Holy Ghost, yan po yung Espiritu ng Panginoong Hesus. Kaya sinasabi dito, datapot ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, sa aking pangalan sa Panginoong Hesus. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Ng Panginoong Hesus, nung nandito pa siya dito sa lupa, at maging dito sa, kita mo, na ang Biblia ay totoo. Sinabi niya sa Biblia para sa atin. Punta naman po natin ang Galatia, chapter 5, verse 22. Sis, pakibasa. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapatin ng mga kapatid. Kaya tayo mismo, pag-aralan natin ating sarili, kumbaga, kung ang Espiritu ba ay nasa atin. Diba? Kasi sinasabi niya rito, ito ang mga bunga ng Espiritu na nananaan sa atin. Kung talagang sa atin, diba? Is a sign of holiness, sinasabi niya rito, katuwaan, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat. Next, sa 23,
Sis, pakibasa ulit. Meekness, temperance, against such there is no law. Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Tingnan mo nga kapatid, pag nandito sa atin ang Holy Spirit o Holy Ghost, mamumuhay tayo ng ganun sa nabanggit kanina, pag-ibig, mayroon kang peace sa pakikipagkapwa. Sinabi niyan, malinis lagi ang iyong kalooban. Sinasabi, hindi na pala tayo sakop ng kautusan. Di ba? Ibig sabihin, pag hindi nakatasakop ng kautusan, ligtas na po tayo. Hindi na tayo husgahan. Kasi sinasabi nito, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kasi, ang kautusan is, yung sabihin diyan kinukuha ng Panginoon yung judgment. In the judgment day, yan, yung mga kautusan, yan ang babasing niya yung mga kung nakatayo ay nakasunod o hindi. Di ba? Yan na yan. Punta naman po natin ang Ephesians chapter 4 verse 31. Sis, pakibasa. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Ito po ang mga resulta kung tayo ay pinaninirahan na ng Holy Ghost o Holy Spirit. Kasi ito po yung mga sinasabi, mga palatandaan na tayo nga ay lumalakad into holiness. Diba? Kasama nating Holy Ghost. Ito po yon, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mang-aalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Tingnan mo mga kapatid. Ito ro yun. Kaya ibig sabihin, kung tayo ay hindi rin nagbabago yung ating araw-araw na ginagawa, chismisan dito, kung ano nang ginagawa natin, lagi tayong nanonood ng mga sports, tayong telenovela, kung anong mga panoorin na ibig sabihin walang huli po sa ating panonoorin, dapat pinipili natin yung mga pinanonood natin. Hindi basta lang malibang tayo. Dapat po ang paglibangan natin kundi ang pananampalataya sa Panginoon. Kasi po, sabi ng Panginoong Hesus, look for the sign. Anong mga pa-sign? Yung nangyayari po sa atin ngayon, papunta ito, inilarawan po ito ng Biblia na the birth pains o kaya yung malapit na ang babae, kung sa babae malapit ang mga anak. Ibig sabihin, talagang nararamdaman niya yung pahirap sa sarili niya. Sa panahon natin, nararamdaman natin yung pahirap na unti-unti hanggang sa talagang sumabog na ang tunay na kahirapan. Kaya po mag-isip-isip tayo. Basahin po natin ang Romans chapter 8 verse 16. Sis, pakibasa. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Tingnan mo mga kapatid. Pag tayo po lumakad na ayon sa utos ng Panginoon, lumalakad tayo ayon sa Panginoon at ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Ito po ang mangyayari sa atin. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Yung Holy Spirit po nasa atin. Tapos plus yung Espiritu po natin sa pangangatawan po, may Espiritu tayo na siya magpatotoo po na tayo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin nun, sa binasa natin kanina, na pag tayo lumalakad into holiness, wala tayong ibang sinasamba. Wala tayong mapagdadasal ko ng Panginoong Hesus lang. Tayo po ay ito na considering ourselves as the Son of God. Ito nang ganda, mga anak ng Diyos. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 5 verse 13 to 14. Pakibasa, sis. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, herewith shall it be salted. It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Kayo ang asin ng lupa,
Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano pa ang ipagpapaalat? Wala ng ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tingnan mo mga kapatid. Ito po ay symbolic. Ang ibig sabihin, kayo ang asin ng lupa. Oh. Ibig sabihin, tayo ang mga taong dapat pumulbod natin na ipakita natin sa Panginoon na tayo ay righteous. Ano ba yung righteous? Kundi ang pagsunod. Ang faith natin sa isang Diyos lang. Wala tayong ibang dinadasalan pa, kundi ang Panginoong Hesus lang. Kasi kalikaliwanag, sabi ng Panginoon, sa John 14:6, ano sabi niya doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me or unto me. Kaya sabihin, hindi pa pwedeng kung saan tayo dumadasal, ang sinasabi, siya ang daan, siya ang katotohanan. Kailangan po isang daan lang talaga. Wala nang ibang daan kundi siya lang. Next. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Tagalog, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. Tingnan mo mga kapatid. Ibig sabihin yan, yung mga righteous people, sila ang ilaw, sila ang magandang halimbawa dito sa ating buong sinukob. Kaya ibig sabihin, hanggat mayroong mga righteous people na nag-encourage to everyone na makita ang kaliwanagan, yung pasakit ng Panginoon medyo, sinasabi, long suffering, nagaantay pa, naudlot pa ang kanyang, bago ibus ang kanyang galit. Ayan po, nang dahil sa mga righteous, yung nakaamba nating panganib, medyo napupospon pa. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Basahin po natin ang Roman, chapter 8, chapter 37. Sis, pakibasa. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Sa Tagalog, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Okay, sabi niya, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Kasi po mga kapatid, ang Panginoong Hesus, tagumpay talaga rito. Siya yung tao walang kasalanan. Hanggang sa pinatay siya, hindi siya mandang tumanggi. Ngayon po, tandaan po natin na ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hangganan. Kaya kahit na yun ikakamatay niya, ginawa po yun para tayo maligtas. Yan po ang totoo. Ngayon, sinasabi po rito, next sis, pakibasa. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Okay po mga kapatid, kaya sinasabi rito ng Panginoon, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ng Panginoon, na kahit ang kamatayan man, ibig sabihin, kaya kung dumating man po yung tayo po ay tatakutin na kung ayaw ninyong tumanggap na mga ito, hindi na kayo makabili ng pagkain. Ano sinasabi ng Biblia? Sabi ng Panginoon, ang tao hindi lamang nabubuhay sa pagkain o sa tinapay, bagkus saan? Sa mga salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, God will provide food in the last days. Kaya huwag kayong matakot. This is pakibasa. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Tingnan po natin mga kapatid. Sabi niya, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig na Diyos
na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tingnan mo mga kapatid. Ang sinasabi nito, kung tayo man tumanggi diyan sa padarating na false Christ na yan, 10 man ang ating ikakamatay na kung wala man pagkain na, ba tayo matatakot? Basta importante ng ating kaluluwa, ang ating buhay na walang hanggan ay mapunta tayo sa Kanya. Kaya sinasabi niya rito, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, no? Kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, di ba? Ibig sabihin yung faith natin dapat nasa Panginoong Isus lang, di ba? Kailangan ganun talaga. Punta naman po natin ang Matthew chapter 5 verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tingnan po mga kapatid. Ibig sabihin, kung tayo po ay pagdating ng araw during the false Christ period, sinasabi rito, mapapalad tayong pinag-uusig dahil sa katwiran. Sa katwiran na hindi siya ang Panginoong Hesus ay darating na tunay. Ayun ang ating inaantay. Sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi po nito na kung hindi natin ipagkakanulo ang Panginoong Hesus, 10 na tayo ay patayin man, ay sigurado naman po na 100% ang atin citizenship into heaven. Ayan po yan. Pero, ang madugo po rito, kung magkamali tayo, ang citizenship po natin ito, the lake of fire. Yung kanilang binasa na araw-gabi, pinahihirapan doon, walang pahinga, araw at gabi. Kaya mag-isip-isip po tayo mga kapatid. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 4, verse 4. Sis. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out of the mouth of God. Datapot siya ay sumagot at sinabi, ang Panginoong Hesus po ito na tinutokso ni Satanas. Diba, after 40 days ng kanyang fasting, siyempre gutom na gutom, ito po ang sinabi ni Satanas sa kanya. At sinagot naman po siya ng Panginoong Hesus, datapot siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Ibig sabihin po na hindi lang sa pagkain mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin yon, ang mga salitang kanyang ibinigay sa atin na ating babasahin ayon sa Biblia. Kaya ito po kita mo, datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang Biblia po, ang nagsulat lang po niyo yung mga propeta, disciples. Pero, sino ba ang Espiritong nagbibigay sa kanila para ito ay masulat kundi ang Panginoong Hesus? Lalo po yung binasa natin Revelation, yan po ang revelasyon ng Panginoong Hesus na sadyang mangyayari sa end time prophecy o sa huling araw. Ang sinasabi niya po, we are the last generation, kaya tayo na po yung huling henerasyon. Ibig sabihin noon, itong mundo na ito ayon sa pag susunod po natin, pag binasa po natin yung 7 trumpet, blowing of 7 trumpet, malalaman po natin kung ano talaga ang mangyayari sa atin kung tayo ay mawawalay, mahihiwalay sa ating Creator. Kaya po, kaliwaliwanag sinasabi ng Biblia na ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Ang langit at ang lupa daw ay lilipas, bagkus ang kanyang salita ay hindi kukupas o lilipas. Kaya mga kapatid, mag-isip tayo dahil pag dumating po ang mga panahon ng pagpapahirap sa atin dito sa mundo na ito, yung in time of persecution, yan po biglaan.
Kaya po pag inintroduce yung false Christ, bigla din po yung para yung COVID. Nung COVID, sino makapagsasabi magkakaroon ng COVID, magkakaroon ng paghihigpit. Di ba? Biglaan po. Pero ang totoo po nito, kung yung COVID po, hindi lang tayo makalabas, hindi lang tayo makakain sa sa mga restaurant, ano po ang ginawa natin? 'Di ba? Lahat ng tao, halos lahat tumanggap ng mga vaccination. Pero sa totoo lang po, hindi lang po talaga 'yan sinasabi ng gobyerno o kahit yung census. Sa totoo lang po, marami talagang namatay doon. Dahil kung hindi ako nagkakamali po, ito, sarili ko lang po ito. Maniwala man kayo sa hindi, dapat lang. Kasi ito, para aking, lang ito, aking idea lang. Na marahil, during vaccination of COVID pandemic, may namamatay, mayroong hindi. Kasi ganito po yun. Yung si Satanas, yung mga lying and wonders. Kaya sinasabi po si Satanas ay the father of lies. Kahit kailan di po magsasabi ng totoo yun. Ang maaari po na yung iba doon may totoo. Totoo talagang nakakamatay at yung iba mayroong hindi. Gradual, kaya nakita mo po, pero marami rin talagang namatay at marami rin hanggang ngayon namamayagpag. Kaya mahirap po ito kasi kung tumanggap po tayo, ang sinasabi ng mga dalubhasa tungkol yan sa vaccine, di ko naman kayo tinatakot, na once yan ay nasa katawan po ninyo, hindi na po mawawala yan. Ang sinasabi po sinasabi rin ng Biblia, kaya tayo napapahamak, dahil sa hindi pagtanggap ng katotohanan, lahat pong ito nakalagay sa Biblia. At yun po, ayon sa mga dalubhasa, na yung DNA, the original DNA ng tao na ginawa ng Panginoon, yung binaksino po siya to destroy the original DNA created by God. Kaya ibig sabihin, alam po natin na yun ay ginawang tao at ang COVID gawang tao rin yan, di ba? Yun po ay nasa katawan natin to destroy the original DNA na ginawa ng Panginoon, di ba? Yun po yan pong DNA galing po yan sa hayop. Kaya, what if kung majority ng katawan natin, paulit-ulit tayong babaksinan, pag sinabi ng hap-hap na yan, ang DNA mo, mismo yung tao, kakainin mo. Kasi, ang mga hayop ay kumakain niya ng sariwang karni. Kaya, mahirap po yan. Kaya, lalo po kung dumating itong pagtatatak. Kaya sinasabi ng Biblia, lahat, tatanggap ng tanda. Kaya lang, sinabi natin kanina sa Revelation 9, chapter 14, verse 9 to 11, ano sinasabi? Yung mga tumanggap na mga tanda, hindi na makukuha ni Christ, alive silang itatapon sa the lake of fire. Yung pong asopre, yung the lake of fire po yun. Kaya mahirap po ito. Hindi po ang Biblia nagsisinungaling at po kung tayo tigasin po ngayon maniwala, mahirap po yan kasi pagdating nung dumating to sa akto po na yan, wala natin kapasidad para umatras. Ang problema po yung sinasabi habang buhay ka sa ganong sistema. Kaya napakahirap po. Kaya mag-isip-isip po tayo. At manalangin tayo sa Panginoon na kung dumating man ang persecution o yung pagsubok ng Panginoon, tayo ay mapaglabanan natin at sana matibay ang ating kalooban na hindi natin may papagkanulo ang Panginoong Hesus. Hanggang sa kamatayan at sinasabi ng Panginoon, those who are endure up to the end shall be saved. Diba? Ibig sabihin nun kung sino yung makatagal. Mabuhay na makatagal hanggang sa kauli-ulihan, siya ang masisave. Kasi sinasabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng putong ng buhay, a crown of life. Paano po mga kapatid? Salamat na lang po sa mga salita ng Diyos ang ating binasa. At sana po maintindihan po natin at mailagay po natin sa ating kaisipan, mailagay po natin sa ating puso na ang mga binasa po ay ayon sa Biblia at sadyang mga mangyayari sa huling araw. Kaya po,
alam po naman natin na kahit tayo araw-araw pong nagsisimba, wala na pong masama roon sa pagsisimba. Kaya lang, kung hindi po talagang puspusan ng ating pagbabasa ng Biblia, dahil ito pong mga katulad ng mga nasa ko ngayon po, hindi naman lahat ito ay naituturo ng mga simbahan. Kaya po, kung hindi natin naririnig ito, 100% po, makukuha talaga tayo, tatanggap tayo ng mga tanda. At kahit po narinig natin ito, kung ito po ay hindi natin isa sa puso, tatanggap pa rin po tayo ng mga tanda. Kaya, salamat na lang po. Sana maintindihan po natin ang ating mga binasa. Sa ngalan ng kaisa-isang anak ng Panginoong Ama, ang Panginoong Hesus, Jesus Christ, Yeshua the Messiah. Amen.